Ayan, ay, wala na. Ay, ito na lang. 12 liters na lang. Ano yung malaki-laki? Wala na. Yung 10 liters. Wala natin magpunta ng Moray. Wala na eh. Ito, traction board oh. Kaya to. Ah, baka meron dyan. Ayun oh, meron pala. Kala ko. Ito oh. Kailangan natin to. Mabigat sa bubong nga pala ito. Discounted to eh. Where's the price? Sa bubong. Ito pala mga galon oh. Hinahanap ko. Ito. 10 liters. Tapos dalawa. Meron tayong 20. Sa ibabaw na ganyan. No? Inline. Sitco ba? Mura to. Kaysa kung bibili ka pa ng ano. Wala yung ano. Yung mabalahibo. Maganda to. Lumbar cushion. Pwede yan. Ito. Baka. Ka-discount naman ako dito eh. Wala na yung discount. Hindi, meron akong discount club price. Wala na, nag-iisa lang siya. Kaya mo na. Iba yan eh. Meron ka na yan eh. Ayan. Hindi iba to eh. Skechers. May Skechers pala na ano, seat cover. Ito. Memory foam. Leather look and mesh seat. Ito. Leather look lang yan eh. Alright. At dito na magtatapos ang ating vlog guys. Happy na naman si Rowan Daily. Good morning guys, another day, another vlog. So, nandito tayo ngayon sa Keith. Ito, stop by lang muna tayo. Galing tayo doon sa Ace Engineering kasi may papagawa nga tayo. So ito na yun, kung nakita nyo sa post ko, yung project natin na jerrycan. Nakabili na tayo ng jerrycan. So yan siya. May dalawa to. So mangyayari parang ganito. Lagay muna natin para may overview kayo kung ano mangyayari sa susunod. So magiging ganyan siya. Lagyan pa natin itong isa. Dalawa. Ganyan. Plus ito. So ito nga siya. Ayan o. Paggawa tayo nito doon sa Ace Engineering nga. So magiging ganyan siya. Lagayan. Para sa biyahe natin pag malayuan tayo, hindi na tayo mabibitin kasi hindi naman lagi dinadaanan natin on road. Dumadaan din tayo sa mga off road like farm road. So mahirap mabitin sa farm road kasi wala namang kargahan doon ng gasolina. Kaya yan yung ano natin, purpose natin na paggawa tayo ng ganyan. Pero hindi pwedeng nakaganyan lang, kailangan talaga ng bracket tapos naka strap. Tapos ayun, ito dumaan tayo sa, may nakita tayong ano dyan eh, ang ito distributor ng Kings. Ito yung gusto kong lamesa o yung folding, nakita ko to sa vlog eh, yung pwede may collapse lahat tapos yan nababali lahat yan para mga tabla-tabla made out of plastic. Hindi mo natin mabuksan ngayon kasi wala tayong pambukas, mamaya sa bahay buksan natin.
guys, we're back. Nandito na tayo sa bahay. So, bubuksan na natin to muna. Pakita ko sa inyo. Titignan natin kung anong laman nito. So, pag binuksan mo, meron siyang parang may lagayan yata siya. Ano, so, buksan to. Sikip. Medyo masikip. Kailangan siguro natin buksan sa kabila para maitulak natin. Bukasan ito. Yun, meron pala siyang lagayan. May bag, oh. Okay, meron siyang handy na bag. Hindi pala plastic yung lamesa niya. Aluminum pala lahat. Akala ko plastic. Ayun. So halimbawa magka-camp tayo. Ang galing yun, oh. So ganun lang. Isang hilahan lang. Nakalagay nga dun sa box niya. 1 minute setup. Baka nahihila pa to. Ayun. Nahihila pa nga. Kaya pala, bitin. Dapat pala ganyan sagad. Then, pasok mo siya dyan. Sumobra naman ngayon. Sumobra naman yung hila natin. Baba natin yung konti. Mag-line up siya. All right. There you go. Tapos ilak natin sa dulo. There you go. Okay. Tapos may lock pala siya dito. Gitna rin. Para hindi siya mag-rattle. Ayos. Sa mga camping natin, road trip, meron tayong mabilisang lamesa. Yan, hindi rin mabigat, oh. Kasi made out of aluminium. Pwede tayo dito magluto. Dito na rin tayo kakain. Ito na ang ating King's Adventure Table. So, meron na akong upuan doon na maliit, folding din. Nabili ko sa Bunnings. Kulang ng isa. Last time, isa lang yung binili natin, eh. So, nagpunta ako sa ibang Bunnings, wala. Sana doon sa pinagbilhan natin meron pa. Next time siguro bibili tayo ng isa para dalawa kompleto. Tag-isa kami ni Bossing.
At eto na nga, isang linggo makalipas, binalikan natin yung pinagawa natin na jerrycan holder. At ayun, di pa pala gawa. Sabi ng engineer na busy daw sila the whole week. Kaya and that day gagawin daw nila, matatapos naman daw nila within 3 hours. Ngaya lang sabi ko, may pupunta ako ng Adelaide. Sabi naman nila, anong oras ka uwi? Sabi ko hindi ko alam, baka 6 or 7 or 8. Sabi naman nila, iwan na lang namin sa back door sa labas. Yung bayad, saka na lang. Pag nagustuhan mo, then if di mo nagustuhan, kontakin mo ako. Gagawa natin ng paraan. At yung bayad naman ito, sinend ko na lang via bank transfer kasi sarado na nga sila. At naging smooth naman yung transaction namin. Alright guys, welcome back. Kagabi, nakuha na natin yung pinagawa natin na jerrycan holder. Ito na siya, oh. Bilisan natin yung kabit kasi yan, magdidilim na naman. Pa-winter na kasi yan, oh. Namatay na yung mga kahoy. Kaya signs na fall na ngayon. So pa-winter na. Maaga na bumababa yung araw. So bilisan natin. So ito na nga siya. Ito na yung pinagawa natin na jerrycan holder. Ayan, oh. Yeah. Ito yung drawing natin. Yan, nakuha naman talaga yung gusto natin kasi yan, mas madali nga sa kanila kasi may drawing. Natuwa nga yung gagawa nito, sabi niya. Buti may drawing. Dinagdagan lang nila nito kasi para daw talian ng harness. Kasi ito naman drawing ko wala. So, sabi ko, sige, okay lang naman. Sabi ko, okay lang kasi yun talaga iniisip ko eh. Bala ko kasi dati, sana ako pabutasan ko dito. Ayun, sabi niya, ganito na lang para mas, yung, alam mo yung parang hook. Mas madaling kumapit. Kaysa pag binutas mo dito. So, yan siya, oh. Made out of aluminum. Hindi mabigat. Parang katumbas lang ng, ayun, parang mabigat ng konti. Bali, dalawang engineering shop ang pinuntahan ko. Yung isang engineering shop, ayaw nila gumawa ng aluminum. Gusto nila either steel or stainless. Yun, naghanap ako ng iba. Yan, ito. Sabi nila, pwede naman yan aluminum. Kaya naman ng 10-10, bali 20 liters na petrol. Kaya naman i-hold nitong aluminum. So, sabi ko, sige. Nga lang, sabi niya, medyo kamahalan nga lang yung aluminum. Sabi ko naman, I don't mind, basta magaan. Ito yan, oh. Right there. Ganyan. Then, itong galon dito siya. Ganyan. Yan. Meron pa ako mga more than an inch na clearance sa bubong. Tama-tama lang para yung bangga ng hangin dito may tagusan pa pailalim. Yan. Bala ko nga sana ilagay ito sa gitna eh. Pwede naman siguro sa gitna. Para dito yung traction board ko sa gilid, Maxtrax. Recovery board. Not bad. Kung nasa gitna naman siya, ayos lang. Alang pag kukunin mo na malayo. O Maxtrax sa gitna. Petrol na sa gilid. Para pag kukunin ko, hindi mahirap. Kasi pag may laman na to mabigat. Ito nga lang sa gilid yan. Dito na lang yan. Yan. Dito lang. Alright, kabit na natin kasi baka maabutan tayo ng dilim. 4 na lang naman to. Alright, there you go. Tapos na. Stable na yan. So, balik natin.
Yeah, this is it guys. Stable na yan. Hindi na yung kakawala. Ito na lang ang ano ko dyan, panali. Ayan na. Ayan na ang buwan, no. Lumabas na. Yung araw naman wala na. Ito, may nabili tayo dito. Ibang maliwanag pa. Ay, wala tayong pangtanggal. Ito pala. Pananggal ako dito. Ewan ko kung obra tong ano natin, ratchet. Para dyan. Ano ito eh. Dilim na ang kapaligiran. Kasi long weekend tayo sa next week. Holiday. 4 na araw paghahandaan natin tong biyahe natin. Medyo malayo-layo to. So kaya ayan. Abangan nyo na lang kung saan tayo makakarating nito. Kasama namin kayo doon. Ang haba. Puputol tayo nito. Ito mangyayari yan. Ganyan. Tapos sabit ko lang siya dito. Ganyan dyan. Siguro dahil mahaba to. Tanggalin mo natin itong isa. Dahil mahaba to. Pulupot na lang din natin. Parang pag ganyan ang mangyayari. Bawat isa sa kanila. Ganyan. O isa pa. Sayang kasi mahaba yung ano eh. Strap natin. Hirap pag ano mahaba. Ito sa ilalim pala dapat. Ganyan. Dalawang ikot. Yan, secured naman na to dito. Sana siya? Secured na yan dyan. Hindi na yung kakawala. Masyado mahaba yung ano natin, strap. Parang hindi obra. Bahala na. Bukas na lang, gagawa ko na lang paraan kung paano natin may tatali ito. Kasi dapat talaga nakatali yan. Kasi bawal na hindi nakatali. Ito, mahaba oh. Pwede naman dito, siguro. Ito may mga tie down points tayo dito. Pag ganyan. Ano ba? Basta hindi na siya kakawala. Anyway, yeah guys. Dilim na. So ito lang yung update natin sa sasakyan natin para sa next week. May magamit tayo para ready na tayo. Kasi kaya ang purpose ko ba't may ganito ako. Ito kasi yan. Hindi sa lahat ng oras o sa tuwing bubiyahe kami, dumadaan kami sa pavement. Ito, kalsada, asfalto. Minsan biglang liko ako, dumadaan ako sa mga farm road, rough road. Kaya minsan napapalayo tayo, which is okay lang din naman sa akin kasi gusto ko rin view ang hinahanap natin eh. Hindi naman ako naghahabol na kailangan makarating ako doon. Ang hinahabol ko yung maganda yung nakikita ko habang nagda-drive kahit malayo. So dahil minsan napapalayo tayo, minsan baka kulangin tayo ng petrol sa gitna ng palayan o sa maisan o sa tupahan o kung saan mang farm tayo maabutan. Actually wala naman talagang palayan dito, sinabi ko lang, pero just in case, example lang yun. Ang bawa na trap tayo, naubusan tayo ng gasolina sa malayo sa farm, so mahirap dun. Meron namang tutulong sa'yo dun, kaso yung mga farmer dun diesel lang gamit, petrol to. So wala silang masyadong petrol kasi machinery nga sa farm. So walang tutulong sa doon para magbigay ng petrol. So ayan, kaya naisip ko, sabi ko magbaon ako ng ganyan. Bali kasi nung nakaraan, bumili tayo ng dito sana pang mount ng jerrycan sa pintuan o baka dito ko sana ilalagay noon. Yung nag-research ako, bawal pala maglagay ng jerrycan petrol sa likod. Yung mga nakikita ko palang padaan-daan dito na may mga jerrycan dito sa likod, hindi pala petrol yun, diesel. Yun lang ang allowed dito sa Australia, maglagay ng diesel sa likod. Pag petrol, bawal. Kasi yun, hazard. Just in case
binangga ka sa likod, sumambulat lahat ng gasolina, sunog kayong lahat. Kasi malakas mag-ignite, mabilis mag-ignite ang gasolina. Kaya yun, ang option nyo dyan, yung petrol nyo, lagay mo dun sa ibabaw para safe. So magiging ganyan na siya. Pati yung meron pa, yung iba naglalagay dito ng gas bottle, yung panglutuan. Iba nilalagay nila dito. Iba naman nilalagay nila dito. Ewan ko, siguro okay lang yun. Pero ewan ko, naglalagay sila dyan eh. Pero kung gusto nyo na mas safe, mas maganda ilagay sa ibabaw. Kasi just in case nga, may buwangga sa likod nyo. Mga high flammable yun eh. So isa na to sa high flammable yung petrol, kaya pinagbabawal nila ilagay sa likod. So dyan tayo maglagay sa ibabaw. Dalawa. Hindi ko naman punuin tong dalawa. Just in case lang talaga yung pag nakita ko sa map na malayo yung lugar, lalagyan ko tong dalawa. Pero kung normal na biyahe lang namin, lalagyan ko tong isa lang. Yun, lalagay ko pa rin to dito para hindi siya aalog. Purpose lang yung dalawa, just in case in the future magagamit din natin. Pero isa lang lalagyan ko dyan. So yun lang guys. Sana nagustuhan itong update ko sa bitaran natin sa ating overlanding. Yan, gabi na. Ayan dyan na yung buwan, no? It's time na. Pahinga na tayo kasi madilim na. Yan, maraming salamat sa panonood. Abang-abang na lang sa mga next upload natin. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye.